Sa day 7 ng impeachment trial ng VP Sara ay pinasampina na ng Senate Impeachment Court yung mga financial records, AMLAC, bank records, tax records po ng VP Sara. Ano po ang posibleng epekto nito sa kaso ng Vice Presidente? Katulad ng nasasabi ko sa inyo before, alam nyo, very critical itong article na ito. Because this is the article na kung saan mas madaling makapture ng Pilipino kung ano ang nangyayari. Because it involves money. Kasi kahit na mayaman o hindi masyadong mayaman o naghahanap buhay, kahit papano, meron tayong kaunting pera sa bangko, di ba? Nagtideposito. So mas maiintindihan nila yan. Ngayon, hindi necessarily, liliwanagin ko, na na-issue ng subpoena ay tapos ng usapan. Hindi po. Tandaan po ninyo, yung pag-i-issue ng subpoena ay isang mandatory process. Ano pong ibig sabihin nun? Nire-require yung mga tao na dapat tumistigo, na pumunta sa hukuman, at nire-require rin po yung mga dokumento na dapat na mabusisi ng hukuman ay dalin sa hukuman. So yung mga bank accounts po ito, hindi naman po I think nagulat ang nakararami. Bakit ko po nasabi na hindi nagulat ang nakararami? Dahil po may mga pagkakataon na na-issue ang subpoena sa katulad ng kasong katulad nito ng impeachment sa dating Presidenteng Estrada, si CJ Corona, ay napapunta na po ang mga bank officers at the same time mga dokumento sa bangko. Ang sa tingin ko lang ang pinagtalunan nila dyan na mabigat, anong pwedeng sakupin ng subpoena na yan? Yun naman pong sa anti-money laundering, makita niyo po na binigyan nila ng justification. Bakit? Alam niyo po, kung titingnan ninyo yung mismong batas, wala yun yung katulad ng banking law na secrecy of bank deposit, to be precise, no po, na mayroong actual na exception. Sa secrecy of bank deposit, nakalagay doon impeachment. Doon po sa sa anti-money laundering law ay wala pong specific na exception. Ngayon, paano nila hinarap ng Senado para po makapag-require sila na mag-issue ng subpoena? Kung akin pong maaalala, sinabi nila kung ang Sandigan Bayan bilang hukuman ay napapadala ang records mula sa Anti-Money Laundering Council at ang legislatura in aid of legislation ay nagawa na rin yun, hindi nila nakikita na merong balakid na mai-issue iyon or pwede nilang gawin iyon dahil ang ginagawa ngayon ay isang impeachment trial that pertains to accountability na nakalagay sa saligang batas. Essentially po, yun ang kanilang sinasabi doon. So, pangalawa yun. Yung pangatlo po, while nakapag-issue ng subpoena, hindi po ba? Nakapag-issue ng subpoena ang Senado, naka-address sa BIR Commissioner, subalit makikita nyo doon na merong limitasyon na nakalagay sa mismong Internal Revenue Code. Nakalagay po kasi doon either pumayag yung tao na sige, tingnan nyo na yung aking income tax return or pangalawa, ipahintulot ng Pangulo. Nakalagay po sa batas yun sa Internal Revenue Code. At pangatlo, kung meron pong ibang bansa in connection with the tax treaty na manghingi. Yan po yun. So pag titingnan nyo po parang bakit pinayagan? Ganito po yan. Ang ginawa ng Senado ay parang two-step process. Opo. Nag-issue sila ng subpoena sa kanilang paniniwala na may katuturan, may halaga yon sa kanilang paglilitis. Subalit, iniiwan nila doon sa BIR Commissioner kung paano niya haharapin ang subpoena ito. Siya ba ay tatalima at ibibigay na lamang niya yung isang box na yon na dating na isinil o siya ba ay huhihingi ng pahintulot sa Pangulo para ma-release niya. Siyempre, tatandaan po natin, hindi naman ito bago, na ang tao siyempre sa gobyerno, matatapos rin ang kanilang panunungkulan. Di ba? Matatapos rin ang kanilang panunungkulan. At si BIR Commissioner ay, sa tingin ko, lahat naman tayo siguro ay ganun. Kung mabigyan ng pagkakataon, ay iisipin niya, ano mangyari pagkatapos ko? Okay, ganun. Tapos, ako kaya ay may exposure dito pag aking nirelease. Palagay ko yun ang kanyang dahil siya ay abogado, inaaral niya kung anong kanyang gagawin at kung hihingi siya ng pahintulot sa Pangulo. Yun po. Opo. At tatlong records po yun. Papaano po yan, bakit tatlong hinihingi, attorney, at papaano po yan bubusisiin ng Senate Impeachment Court? Hindi ho ba yan magtatagal po yung magiging proseso?
alam mo yan, Jade, maaring magtagal, depende sa dami ng proseso. Pero sa aking experience noon, pag nakita ng prosecution na sapat na ang kanilang napakita, yung ibang article baka i-waive na nila eh. Yun ang tingin ko. Mm-mm. So maaaring magtagal dito, let's say, sabihin natin lang, for example, di ko alam eksakto kung ganong testigo dito sa artikulo ito sa kanila sa prosecution. Maaaring ilagay na natin, sabihin natin hanggang 10 na lang, very conservatively. Pag susunod dun natin yung paraan ng kanilang tanungan, no? 2 araw, 1 testigo, maglalabas yan, double book agad yun. Not to mention yung mga iba pang mga incidents dyan. 3 araw lang naman sa 1 linggo. So, i-compute mo yun. Diyan lang sa artikulong yan, sigurado lalampas yan ng Agosto, sa tingin ko. Or Agosto, or a little bit September. Pero siyempre, depende yan. Katulad ng lagi ko sinasabi, this process is a legal, constitutional, and political process. So titingnan nila yan ng prosecution, hindi lamang sa legal, titingnan nila yung timpla ng publiko. Paano hinaharap ng publiko yung mga lumalabas na information laban kay VP Sara. Pag nakita nila na medyo pumipitik-pitik, ganon, tumataas ang interes. O meron silang nakikitang galit, ayan po, baka sabihin na, wala na ibang artikulo. Pero it's easier said than done. Bakit ko sinabi ito? Remember yung ibang impeachment na nagkaroon ng trial katulad kay President Estrada nung nangyari po iyon. While he is the president, napakalakas po ng civil society. Napakalakas. At buong-buo yun. Ito pong kay CJ Corona, he's not a political figure eh. He is an appointed officer. He doesn't draw strength from the public. Hindi siya ganon. Hindi siya. So, naalala ko noong mga panahon niyan talagang lang siya, legal, constitutional, haharapin ko to because he believes that ito dapat niyang tayuan. Nakita niyo? Ito kasi ibang kompleksyon. So, maaring madali kong sabihin, titingnan ng publiko kung pipitik-pitik. Hindi ko rin masabi na kung ano yon. But again, to my mind, magiging importante ang discussion na ito. Kasi remember, the person who is now on trial is the second highest officer of the land. At meron rin siyang mga following. Hindi natin makikita. So, yung political aspect ng isang impeachment na katulad nito, ako interesado rin ako kung paano ito mag-play up in the coming days. Opo. At yung BIR box kapag napasubpina, nakuha na po ng Senate Impeachment Court, isa sa publiko ba yan? Makikita po ng buong publiko na yung anong laman ng BIR box na yan? At iisa-isahin ho ba yan mula 2007 to 2021? Ganun ho ba? Oo. Pag yan pinayagan, let's say, ng Pangulo at nirelease na talaga ng panasupina ng BIR Commissioner, natural ho yan, hindi ko-focus yan. Diyan yan sa trial. Lahat ng dokumento niya, bank account. Kaya nga sinasabi ko, mag-heighten yung interest yan eh. Kasi pag bank account, syempre, let's say kung isang mamamayang Pilipino, ang bank account ko papasok-pasok lang ang sweldo ko doon, alam mo yun, tapos pag akinsi, ubus na pera ko, di ba ganon? Tapos, nangungutang pa ako. Tapos makikita, laking pera yun Di ba? It's something that sa akin, based on, nagiging batayan ko lang mga previous impeachment, malaking malaking discussion point. At dyan nag-iinit ang usapin. Pero, kaya tulad nga ng sinabi ko, isang factor na hindi pa nangyari noon is this is aside from President era, of course, ito is merong mainit ang political na aspeto. Kaya gusto ko makita rin kung papaano nila both sides hahawakan. Opo, linawin ko lang, attorney, bago po nila buksan itong BIR box na yan, kailangan pa ng pahintulot mula sa Pangulo? Ideally, para ma-forward yon at mamuksan yon. Kasi nakalagay po yan sa Kaya lang, syempre hindi mo rin mapipigilan ang Senado, let's say kung nakita nila na relevant, dahil sila yung hukuman. Remember, sinabi nila doon sa anti-money laundering, yan ay kasama doon sa constitutional duty nila. At dahil dito ay yung anti-money laundering records ay pinadadala nila. Ito, kung yan ay kikitain nilang ganyan, palagay ko na makikita nilang ganyan, let's paint a scenario na hindi kinuha ng commissioner ang hindi kinuha ng commissioner ang consent ng Pangulo. Or let's say sabi ng Pangulo hindi ako komportable. Let's say lang, malamang baka pagputohan yan.
Yun na nakikita ko pag botohan yan sa floor ng mga senador. Sabi nila, hindi, kailangan natin buksan yan. Natandaan mo, hindi ko alam kung bata ka pa noon. Kasi Opo, opo. alala mo, panahon ni President Era, yung envelope, yun ang yun na naging mitya ng walkout. Yes po. Yung ayaw buksan. So ito, para siyang pinopormang ganun eh. Mm. Alam mo yon? Pag magbotohan yan, baka kung sabihin, hindi, let the Senate handle that. O, di sila magbobotohan kung bubuksan nila. So yan, magiging highly political yan sa tingin ko. Yung sa labas hindi na lang na legal, nandiyan legal, pero sa labas yung panonood. Kasi panggigigilan yan eh. Di ba? Opo, Panggigigilan. Ano ba laman yan? Di ba? At nung araw, meron yung tatawag natin na may game show nung araw. Kwarta o kahon nung araw, may gano'n. Kaya yung mga may edad, yung na may recollection niya kung ano yung box pa. Kaya, Opo, opo. At attorney, marami ding nagtatanong kung bakit doon sa pag-i-issue ng subpoena hindi po pinagbotohan. Pinagbotohan ho ba? Ano yung proseso? Tama ho ba yung nakita po ninyo? Ganon tama yung maganda observation mo. Kasi po sa rule nila, ganito po yan ang Senado. Kaya nga may presiding officer, kaya napaka-critical ng presiding officer from the very start. Kasi po siya muna ang magdidesisyon, yung presiding officer. Gagawa siya, nakita nyo may full length, siya parang, di ba? Paliwanag, justification, dun sa pag-grant ng mga supinang yun. Kasi po para siya yung bang pinuno. Subalit, don't get me wrong, no? Lahat ng senador ay equal. Si presiding officer at that point in time, dahil nga ito impeachment trial, he is primus inter pares. Okay? First among equals. So pare-pareho sila. Kaya lang sa pagkakataong ito, siya kasi nagpipreside. So naglabas yon. Ngayon, kung hindi sang-ayon ng iba, pwede yung kahapon humingi na ng boto. Ganon. Kahapon, pwede humingi na yun ng boto. Kaya lang, makita mo, nangyari kahapon, sabi ng ilang senador, okay, susulat ko lang si Senator Cayetano, di ba? Si Alan Peter, tapos yung mga iba pa. May mga tatlo pa si Senator Marcos, si Senator Villar, tapos alam ko may isa pa yung apat. Lauren. Oo, na nagsasabi nila, ilalagay namin sa papel, a manifestation. Tapos tumayo rin si Senator Pia, di ba? Sabi niya, ganito yung aking pananaw. Di ba? Tapos si Senator Robin, di ba? So pag makita mo, hindi sila nag-call ng vote. Nakita niyo? Yes. Opo. Nag-call ng vote. Kasi pwede sila mag-call ng vote. Kung yan, nagtalo sila. Baka hindi natin alam, nire-reserve nila yan. Kasi sabi na, sige, talaga namang hindi mo mapipigilan yan di ba? Siguro sa tingin nila, bakit ako makipagpukpukan ngayon? Di ba? Baka sa tingin nila, hindi ko sure yun. Analysis ko lang, di ba? Baka mamaya, ino-hold nila yun. Kasi alam mo, mga tao rin, pag wala kang tigil sa pag-object, nanggigigil sa ito naman, object na object ko. Ito naman, pinababagal. Ang dali pa namang maintindihan ng publiko yung pinababagal na. Alam mo yung gano'n. Alam mo yung mga tao, oo nga, talaga yan. Pinababagal lang niya, gano'n. So, palagi, hindi natin masabi. We just try to anticipate. Alam mo yun. We are just trying to read the situation. Opo, bago ko lang ipasok kay Partner Admar sa issue po ng fishing expedition. Sabi ng depensa may fishing expedition. Ang prosecution naman ay walang fishing expedition dahil pinagbatayan po nila yung naging ebidensya o yung mga dokumentong inilabas noon sa kanilang pagdinig sa Kamara mula po sa AMLAC o AMLC attorney. Kaugnay doon sa mga dumaan na sinasabing bilong-bilong piso umano na dumaan sa account ng VP Sara Duterte. Sa tingin po ninyo, sapat po yun na batayan para hindi mo matatawag na fishing expedition ito? Gayong kukunin ito mga records na ito at doon pa nila susubukan hanapin kung meron ngang hindi o kaduda-duda doon sa mga transaksyon ng Vice Presidente. Tanong mo kasi pag kabilang panig sasabihin fishing expedition, kabilang panig sasabihin hindi ayos yan nilatag namin yan. Paliwanag natin within the realm ng rules. Na pinaliwanag rin ng presiding officer. Alam nyo, para makapaglabas ng subpoena ang isang hukuman, whether the impeachment court o ordinaryong hukuman, alam nyo po yun, kailangan mapakita nila dalawang bagay. Okay? Yun ba ay relevant? Yung gusto mo bang hingin ay may katuturan sa usapin na hinaharap nila, whether sa impeachment court o sa ordinary court. Yan ba ay may katuturan para mabigyang liwanag ang hukuman? Okay. Relevancy po ang tawag doon, test of relevancy. Ang pangalawa naman po ay tinatawag natin the test of sufficiency and particularity. Anong ibig po sabihin yun? Yung po ba na hinihingi mo na mga dokumento ay yung pa bang it's sufficiently na
na describe, na itemize, na hindi kailangan yung custodian ay manghuhula kung anong kailangan mo. Yung ganun po yun. So yan sila, kaya sila pinag-file ng impeachment court, pinalatag na ano ba mga kailangan nyo, ano bang hinihingi nyo. Ngayon sila ngayon na nag-assess kung una may katuturan, pangalawa ay may sufficient na description para hindi manghuhula yung may hawak ng dokumento at madadala niya yung mga bagay, yung mga dokumentong iyon para sa paglilitis. So, yan po yan kung bakit yan umabot sa ganyan. Hindi ko po masabi kasi makikita natin yan na yung fishing expedition kasi conclusion na po yun eh. Makikita natin yan in the course of the trial. Kung totoo bang may katuturan at pangalawa, sufficiently na describe. Kaya lang nga, at this point sa tingin ko, ang depensa dahil nakuha ng yung request nila ng prosecution ay lalong maging dapat dito mapagmasid. At kasi po na to ito ay parang nagbukas na ng pinto eh. Nagbukas na ng pinto. Yung pintong yon na sinasabi ko, yun yung pinto na kung saan yung information na papasok. Kasi sa ngayon, ang haharapin na nila, hindi na lang legal. Hindi na lang konstitusyonal. Ang haharapin na nila rito is the political. Kasi sa bawat tapon ng dokumento, sa bawat information na lalabas, all of us, pati ho yung mga nasa media, nagpa-plug and all, they will take on this. They will give them different explanations. Ganun po yun. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Napansin din ng ating mga kababayan na bago pa man yung desisyon ng presiding officer, ay nagkaroon pa ng Q&A portion na mahaba-haba, no? Yung magkapatid na Cayetano dito, pinagsalita pa nila yung prosecution at itong depensa. Pero sa huli, napansin nila, meron na palang desisyon po, attorney. Ito ba ay normal lang? Hindi, ganito po yan. No? Kasi syempre, they will have to, yung pagtatanong na yan ay very common sa hukuman. Tama ka doon na parang sasabihin na, bakit naman nag-deliberate pa kung meron na, di ba? Alam niyo po, lalo na sa panahon ngayon, kahit sa mga hukuman natin, makikita niyo yung mga judges ang bibilis gumawa. Kasi syempre meron naman support staff. Alam niyo ba, meron pa rin iba na hindi lang nila ginagawa dyan eh. Yung yung mga order, yung hindi naman yung full length decision, kasi yung mga ganyan kategorya ng order yan. May mga judge yung very techy at ginagawa nila in front of the parties. In front of the parties, gagawin nila at type nila. Tapos, pag ganun, sabi, sige, pa-print mo yan. Tapos, pare-receive sa mga parties. Para isip niya, unaffected siya. So, what I'm saying is, dito, Admar, is nakikita ko yung observation mo. Kaya nga sinasabi ko, marami tayong makikita sa mga darating na araw. At ang mga tao kasi mapagmasid eh. Hindi masamang maging mapagmasid. No? Pero yan, nangyayari yan. Yung ganyan deliberation. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, ang unang maglalabas yung presiding officer, ang unang maglalabas. Kasi katungkulan niya yan eh, sa paglilitis na yan. Ngayon, kung merong hindi, yan mag-o-object sila, tapos palalabasin nila yung panic nila, then mag-vote sila. Mag-vote sila. Tapos kung ano yung ultimately, parang nilang in-overrule mismo yung presiding officer. Opo, and dito naman po sa kini-question din bakit pa kailangang isumpina yung record sa AMLAC? Di ba meron na silang hawak ang prosekusyon doon po sa Kamara pa lang noong sinumpina din ito yata ng komite. Kaya meron tuloy na naiisip na baka mali yung kanilang ginawa doon, ginastify dito para maging legal kasi ito talaga yung impeachment court. Kaya nga nabuksan din yung issue with Senator Pia Cayetano doon po sa maling pagkuha ng records. Kaya maaring magiging mali na yung nagiging proseso po, attorney. Actually, it could work both ways, di ba? Kung let's say, katulad ng sinabi mo, kung yung pagkuha ng records were not consistent with the rule on admissibility ng ebidensya, ngayon po kasi tapos na yung prosesong yan. Nung pinusupina na yan, dadaan yan sa proseso ng authenticity. So ngayon, susubukin ang dokumentong yan. Lahat ng kinuwang yan, susubukin sa ang tawag po riyan, in legal terms, authenticity of document. Nasa Rule 132 po yan. So diyan, huwag po kayo maiinip ang publiko. Huwag po kayo maiinip kasi may mga pagkakataon, lalo na pag dokumento tatanong, what is the date?
When was it issued? Who signed it? Why do you know that that is the signature of the person? When was it delivered? Dako po. Baka yung mga tao, maano sila, mainip, dami naman ito mga ano na ito, attorney, kung ano-ano. Hindi po kasi, bago po kasi magkapagtanong sa isang dokumento, ay kailangan ho yan. Ang tawag namin diyan ay to authenticate. Hindi po alam niyo po ba, tatanungin niya, bakit pa attorney kailangan na authenticate pa? Kailangan po kasi baka mapasukan ang paglilitis ng peke, falsipikado, hindi totoong dokumento. Para po ang magiging batayan ng pagsusuri, batayan ng paglilitis ay yung lamang mga dokumento na napatunayan na authenticate na totoo. Totoo. At talagang nag-i-exist. Kasi kung hindi, imagine niyo, pag may pumasok yan na tabingi o hindi admissible o hindi authenticated na dokumento, magbabago ang complexion ng kaso. Ngayon, mag-iba yung conclusion. Kaya very critical kasi po yung dokumento na yan nag-fax rin yan. Nanggagaling ang fax sa mga dokumento rin po. Ganun po. Opo. Dito naman po, attorney, no, sa sinasabi ng Duterte versus House of Representative, yung due process po, lalo na dito sa number 6, no, na the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. Nakikita niyo po bang paglabag yung sinasabi na kahit na yung hindi pa siya impeachable official, kahit noong LGU official pa siya, pwede nang ipakuha yung mga records, attorney? Ito po yan. Maganda yung tanong nyo. Kasi meron talaga yan Duterte versus House of Representatives. Nabasa ko rin yan na sinasabi na yung subject of impeachment ay yung mga acts during that period of time that you are an impeachable officer. Subalit kung maririnig nyo ang kanilang paliwanag ay ganito. Bago ko paliwanag, no? Yung paliwanag nila kahapon ng Senado. Number one, all they want to do is to establish a baseline. Di ba? Hindi namin yan. Gusto lang namin mapakita na may baseline. Kailan nagsimula? Okay? Nasa tingin ko, ang objective nila, baseline, let's say 2007, at paano lumaki. Ganun ang titingnan ko. Dahil at that time, okay, baseline ang pinapaliwanag nila. Kaya nila ginagamit yung previous one. At pangalawa, sinasabi nga nila, kung panahon, historically, nung panahon ni CJ Corona, kahit yung kanyang salin, okay, nung mga previous years, na hindi kasama dun sa impeachable offense na tinutukoy na nakaupo siyang Chief Justice, ay nabusisi din. So, pinaliliwanag lang, yun ang sinabi nila kahapon. Subalit, okay, ganito, in purely evidence terms, napalagay ko, lalabas to in the course of the trial, no? Alam mo, meron po tayo sa rule on evidence yung similar conduct. While yung kanya mga nangyari, yung mga records niya ng 2007 or 2006 to until before she became Vice President is not covered by the articles. At hindi siya pwedeng ipa-account doon. Under the rule on evidence, there is such a rule on similar conduct. Ibig po sabihin nun, while it will not prove the fact na ginawa niya impeachable offense na yan doon, but it will be necessary to establish pattern. Pattern. Plano, may plano ba? May intent. Meron bang relasyon ang mga ito? So hindi po yun hindi doon ko nakikita nilang gagamitin yan. Kasi ginamit nila baseline. Nakita niyo po. So tingnan natin kung mayroong tawag dito, kung mag-i-infringe sila. At siyempre, marami namang mananonood. Titingnan natin po yan. Opo, hindi rin daw naging pantay yung pagtrato sa impeachment kay VP Sara, laban kay VP Sara, at saka dun laban kay President Bongbong Marcos attorney. Ito po ba ay makatarungan? Narinig ko yan. Narinig ko na in-erase yun, na binanggit yon na yung kaparaanan ng pagsusuri was hindi patas, sabi nila. Meron rin nagsabi na yung confidential, yun I remember the word, yung mga confidential information ukol sa Pangulo. Subalit may sagot doon parang naalala ko may sagot ang prosecution. At that point in time, wala pang confidential na pinag-uusapan. So, alam nyo, dahil nga babalik na naman ako sa usaping ito, because this is not only a legal and constitutional process, this is a political process. And
I think this is the first time in our history na ang isang, dahil nga pangalawang Pangulo, makikita natin how this political aspect of the entire process will evolve. Yun ang aking nakita. Kasi kay CJ Corona cannot be a basis of comparison. Opo. Kasi siya po ay hukom, tapos wala siyang political background, hindi naman ho siya politiko, at wala siyang tinatawag na relationships na nakita ko po ng mga panahon na yun. So kami talaga noon ay kumakapit lamang, tumatalima doon sa na legal at constitutional. Wala po kasi siyang aspetong siya, no? But again, the process has a political complexion. Opo. Opo. Attorney, siguro huli na lang, bago yung nag-adjourn ang Senate Impeachment Court kahapon, ay may panukala po itong si Senator Judge Robin Padilla na gawing buksan na lahat ng bank records. No? Lahat. No? Sabi po ng Senador Attorney. Ano po ang inyong masasabi po doon? Alam niyo po, sa usapan, let's say tayo, Adbar, Jade, nag-uusap. Alam mo, panahon pa nung kay CJ Corona, pinag-uusapan na yan. Maniwala ka sa akin. Tinatanong sa amin yan. Yung freedom of information, ay ano na ngayon? Freedom of information, 2012 yon, ano na ngayon? Hanggang ngayon, tinitingnan pa kung magiging batas. Pero bakit ko nasabi yan? Sa ating ordinaryong mamamayan, gusto natin anything that will open information or doors to us. Na makikita natin na, okay, ayos pala itong ating mga leaders. Okay pala, di ba? Yun, tayo, ordinaryo lang tayo eh. We live by the day, we work, di ba? Ganun eh, hanap buhay. So, yun ang natin, yun ang ating aspiration, yun ang ating pangarap na sana naman makita namin. Sana nga ay mangyari. Pero hindi ko nakikita na gagawin nila. Siyempre, sasabihin ng iba, hindi naman, wala namang batas eh. Which is tama rin naman. Pag kumonsulta ka ng abogado, walang batas. So, ang mangyayari dyan, talagang kailangan nila magkaroon ng batas. Pero if upon their free will, ayan, para ipakita ito, abay, malaking bagay yun sa mamamaya kung sino man sa kanila. Or hindi lang sa mga senador, kundi I think that refers to all public officers. So, hintayin natin kung ano mangyayari.